sa lahat, nais kong ipaliwanag yung sirkumstansya ng pagkikita natin dito. Actually, nagkaroon ng konting siguro hindi pagkakaintindihan sa mga kasama po natin sa Senado, pero ito po yung talagang patawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina, nandito si Senator Robin, Senator Amy Marcos, maging kahapon, lumang po ang buting Senator Robin Padilla para tingnan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. So kung ano man po yung kaguluhan nila, dahil bukas ay special session na ng Senado, tinatawag ng Palasyo. At alam natin na ito ay patungo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Hindi lamang sa liderato ng Senado, ngunit ito rin patungo na sa pagbabago nila ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Kaya po, minabuti natin na kunin na ang pagkakataon ito dahil maaaring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita noong unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon may karagdagan na 4. Nakasama natin, papakilala mamaya ni Atty. David Baligon, at mamaya ipapagpatuloy nila yung naandalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy yung nakalaang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Napaka-delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binabagon, ginikibit, maging ang mga senador. Yun lang ang pagpunta nila dito ay marami ng mga pananakot na naganap, maraming pagigipit, kaya marahil iniiwan natin sa nandayan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Bagkus, hindi mo dapat mahito ang paglabas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung talaga, kung ano ba yung pera, kung ano ba yung usapin ng pondo, delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, bayan naman kayo. Ngayon mag-iisang taon na, kami mga nasa harap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Doon sa flood control scandal, ang meron lang kaso siguro 6 sa mga kilalang tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng Estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondong pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya yung sinasabi ko sa pinag-liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala ko yun sa aking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakataon to, nais ko lang kilalanin, Atty. Harold Crispiso, halika dito. Sumama ka sa atin. Kasama po natin to sa lahat ng labanan. Kaya po sa pagkakataon to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan. Sa ngayon, may 4 na natumagdag. At ang pagpapatuloy po niyan, para ipakilala at pamilya, ang ating mga sundalo magsasalita. Sila po ang pakinggan natin. Sila yung nakakaalam kung ano yung mga nangyari. Ano pa ba ang mga dapat malaman? Mahaba po ang kwento ito, individual, iba-iba partisipasyon nila.
Sa pagpapatuloy po, ipipiliin ko naman sa isang magiting nating abogado ang nagtaguyod sa kanila at patuloy na lumalaban. Sa ngayon, ang mga magkakasama to, 10 na ang kaso na ipatong bawat isa sa kanila. Mga kasama, wala pong iba, Attorney Levi Baligon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Saldico para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Marcoleta. At makita niyo po, alas 10, tumupad kami sa kanilang invitasyon. Pero alas 2 na ay wala pa sila. At naiparating po sa amin na matindi ang paglilipit, pananakot. Kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Kung ang ating mga senador ay not subjected to such pressures, ganun na rin po ang maaari namin sabihin na sa ilang buwan na, araw-araw, ay tinatakot ang ating mga witnesses, no? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot, dumadaan din po sila sa madudungol, no? Siguro sa hapon na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na babasahin ang kanilang initial na affidavit. Dahil kung maalala po ninyo, noong June 4, ay hiningi ni Senator Marcoleta na mag-execute ng individual na affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kaninang umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po naisali sa kanilang affidavit yung mga picture, no, na ibinahagi nila sa akin. So, kung pwede po ba po? So, 4 o 5 siguro na initial, na magsalita lang para hindi po humaba ang aking. Attorney Levi, pakilala mo muna yung bagong 4 na sumama sa grupo.